has allegedly been demanding from his client, former President Rodrigo Duterte. He should do better than that. He should concentrate on his defenses. He should concentrate on the allegations and admissions of the former president of his killings, and that he ordered the killings of some people in relation to war on drugs. Ayun. Liwat mga sa... Ako'y nagpapasalamat kay Attorney Claire Castro na hindi makialam sa aking sa aking trabaho kung ano ang aking ginagawa. Ayun. Just as much as I wouldn't interfere with the job that she's doing. Ayun, hanggat maaari, hindi ko na naman pinakikiraman ang kanyang, kung ano man ang kanyang trabaho at kung ano ang kanyang ginagawa. Eto yung matindi dyan. Ano ba yung trabaho na yun? Peddling the misinformation of her own administration. Magandang araw po sa inyo lahat. Reaction Update PH. Nagbabalik. Napakaganda ho ng pag-usapan natin ngayon, mga kabit. Wala nga pong iba kundi itong si Atty. Kaufman, ang legal counsel ng ating Pangulong Duterte. Sinagot niya na at sinupalpal itong butangera ng Malacanang na si Claire Castro. Kasi mga kabit, naghingi po ng petisyon itong ating attorney ni Atty. Kaufman sa ICC ng interim release ni Pangulong Duterte, mga kabit. Bigla naman sumagot itong si Claire Castro sa press briefing o press con sa Malacanang na masyado raw hong demanding ito si Atty. Kaufman para kay Pangulong Duterte. At ang nakakatawa dito, mga kabit, pinagkikialaman niya itong si Atty. Kaufman, hindi niya alam. Bigating attorney ito, hindi na basta-basta kamukha niyang bunganga lang ng bunganga. Kaya ho, mga kabit, ang sinabi ni Atty. Kaufman dito, huwag pakialaman ang pagtatrabaho niya nitong si Claire Castro kasi hindi niya pinakikialaman ang mga fake news na ibinabalita niya. Ayan, mga kabit, pakinggan natin ang magiging pahayag ni Atty. Kaufman na at ating pag-usapan ng ating Pangulong Duterte sa kanyang interim release. Nakita mo ba yung pakiusap ni Nino? Ni Atty. Kaufman? Yung abogado ng ng Duterte? Oo. Kasi yan. Paano ba natin dapat dito matuwa si Yusek Claire Castro. Ganon. Di ba, mapapangiti na siya dito? Dapat ngumiti siya rito. Anong dahil bakit siya dapat? Siyempre, ito, international lawyer dyan So, dapat malugod ko pong... I am pleased. Ayan. Pagka sinagot niya to dapat ganun, I am pleased. Taus-puso ko pong pinasasalamatan si Atty. Kaufman. Ayan, nanakangiti. Ayan. Sa pagpansin sa aking komento. Ayun. Bakit daw ba? Ano daw bang sinabi? Kasi nauna rito, di ba, ay may petition si Atty. Kaufman na humihingi na interim release sa dating Pangulong Duterte. Sa ICC. Naitanong, in fairness kay Atty. Claire Castro, tinanong din kasi ito sa press conference. Sa press con, palagay ko, hindi naman niya ito sasabihin kung hindi naman tinatanong sa kanya, di ba? So, wala siyang dito. Ano ba, yun muna unahin natin. Ano bang sabi ni Yusek Castro tungkol dun sa petition na yun? Hindi ko na wala kasi rito yung paano siya tinanong Hindi ko kasi maalala kung ano ang itinanong sa kanya. Pero ganito po yung kanyang sagot. Pakinggan po natin si Yusek Claire Castro. He has allegedly been demanding from his client, former President Rodrigo Duterte. He should do better than that. He should concentrate on his defenses. He should concentrate on the allegations and admissions of the former president of his killings, and that he ordered the killings of some people in relation to war on drugs. Ayun. Ay, ganda ng Pilipiniana ng Yusek. Nakita mo ba? Ang ganda. Ako natutuwa ako sa... Ganda yun, Pati yung burda, galing. Hindi ko matandaan kung ano yung
kung bakit niya nabanggit ito, ha? Kasi pilit kong inaalala kasi medyo matagal, ilang araw na kasi lumipas, mga ilang 2 weeks na yata na nag-file si Attorney Kaufman ng interim release. Natanong kay Yuse Claire. Kaya hindi ko alam kung ano yung nabanggit ni Kaufman na ito yung nire-reaksyonan niya so pinapayuhan niya si Attorney Kaufman. Ang sabi niya, mag-concentrate ka na lang sa depensa ng kliyente mo. Dahil yung kliyente mo ay umamin na pinagpapatay yung mga tao kaugnay ng war on drugs, di ba? Kasi yung kanyang kasama dun sa na I will not commit any more crimes. Ayun na nga, kaya lang kasama yun sa kondisyon sa paghingi mo ng interim release, di ba? Kaya yung nabasa naman, may pag-amin na. Inamin. Kasi parang ata, reaction niya ata ito doon sa inihaing interim release, petition for interim release. Yun nga. Di ba? Na tapos yung ang gusto ata ay meron third country na kukupkop sa dating Pangulo. Yun nga, Pero meron pang sinabi si Attorney Kaufman na ito yung pinagmumulan nito. Hindi ko lang maalala. Yung pinagmumulan ng pahayag, reaction ni Yuse Claire. Kasi bakit mo? He has allegedly been demanding from his client. Tapos meron siya, he should concentrate on his defense. Yan. Anong ginawa naman ni Attorney Kaufman? Nag-react naman siya. May reaction. Ayan. Kaya lang wala yatang boses ito, Jen. Ayun. Ito'y babasahin natin. Sige. Ayan. I'd kindly thank Claire Castro not to interfere with the job that I'm doing. Ayun. Liwat mo nga sa... Ako'y nagpapasalamat kay Attorney Claire Castro na hindi makialam sa aking sa aking trabaho kung ano ang aking ginagawa. Ayun. Just as much as I wouldn't interfere with the job that she's doing. Ayun, hanggat maaari, hindi ko na naman pinakikiraman ang kanyang, kung ano man ang kanyang trabaho at kung ano ang kanyang ginagawa. Eto yung matindi dyan. Ano ba yung trabaho na yun? Peddling the misinformation of her own administration. Masakit ka magsalita, Kaufman, ng members na. Huwag kang tanong peddling the misinformation. Sabi niya, kumbaga sa... updated din siguro si Attorney Kaufman. Hindi, wag mo na akong pakialaman kasi hindi naman kita pinakikialaman sa pagkakalat ng mga fake news. Parang ganon, di ba? Hindi niya sabihin. Sa administrasyong ito daw. Hindi naman. Ito naman si Attorney Kaufman. Masakit ka magsalita And then, ano naman yan, kasi nga naitanong sa kanya. Ganun ba? Kaya naman, ito naman si attorney, naitanong din sa kanya. Ayun. Hindi naman yan magbibigay ng pahayag kung walang nagtatanong, di ba? Hindi, masakit mag-react. Namin ng taong ito, mismo sa kaibigan niya, I have evidence, na ikaw ang magpupondo, na ikaw ang magbabayad sa mga legal fees para lang ako ay harasin dito sa Pilipinas. Na underestimate mo ang alindog ko. Akala nyo kasi mababasura lahat, madidefault lahat ng cases nyo. At ako, ayun, kaluluoy si Marlica, walang pira, ganyan. So, nina-underestimate nyo yung tao, yung alindog ko, na yan na pala ba si Marlica magbayad ng $2 million, Una nyong attempt, bagsak agad kayo, di ba? Dismissed with prejudice. Pangatlo, I'm still fighting it, mga palangga. Kasi ito ay purely harassment ni Lisa Tanas para tumahimik ako. No, ito ang bunganga ni Marlica. Naman. May balita na naman na bago si Marlica. Na, allegedly, Lisa, kasi hindi pa natin totally 100% na-confirm na may kasama kang nagurgur dahil sa pagtira ng pulburon. Hindi pa kayo matawa. Kumusta naman? Kinakala ninyo, ha? Hindi nyo agad-agad matatransport yung katawan ni girl or ni boy. I cannot confirm right now, girl or boy, darling. But some of you, you know it. Right? Ito yung dahilan, mga kababayan, kung bakit si Maharlika, bakit ang mga vloggers ay gustong kasuhan, imbitahan sa kadyutahang TRICOM na yan para patahimikin kami. Lalo yung bunganga ko gusto nang gupitin. Diba? May assassins na nga si Lisa Tanas. Kasama yan sa mga kaso ko. Putang ina nyo. Hanggang sa huling hininga ko, hayop ka, Lisa Tanas.
kayo 10 na mga kasamahan nyo, wala na yung mga yan. hindi ko kayo uurungan. Kung lalaban kayo ng patas. I love you, girl. Kung kailangan, Go, ibuwis girl. ko ang buhay ko, pero sayang naman yung buhay ko, di ba? Anong Diba sila na lang magbuwis ng buhay sa kanilang mga kasapanas, di ba? Go, girl. Siyempre, di ba? Kasi yun ang gusto nila. Gurgurin ako. Talagang para tumigil na dahil isa lang naman ako sa walang takot na nagsasabi dito sa mga impormasyon na nakakarating sa atin. Now, next. Ayan na. Yung pakalat nilang kasinungalingan tungkol kay Pangulong Duterte Ayan na. na may ICC and everything. Yan na yan. ICC warrant. Makutol ko lang. Yan yun, Palangga. Yan yung a day before dinadamputin nila si Pangulong Duterte. Nakita niyo yung laban natin. Grabe ang laban natin. Napakabigat ng laban natin, mga kababayan. Kaya pakinggan niyo si Palangga. Galing eh. Go, Palangga. To arrest. Okay? So, itong mga nangyayaring ito, saan ba ito nagsimula? Kay Maharlika to eh. Dati magkaalyado pa si Inday Sara at saka si Bangag. Kaso lang nakita na ni Inday lahat ng kababuyan. I started speaking up since August 2022. Actually, nung Abril pa lang nung 2022, sinabi ko na kay Lisa Tanas, binilagay ko yun sa vlog. sa vlog ko, di ba? Na sabi ko sa kanya mismo, through text, napapaligiran ka ng ahas. Yung pala ang buwaka ng ina, siya pala ang pinuno ng ahas, pinuno ng smuggler, pinuno ng kidnapper, at yung kidnapping video palapit na ha. Check ko na lang kanina, napuyat ako, hindi ako nakapag-vlog kagabi kasi inaayos ko yung aking video para ma-present sa inyo ng bonggang-bongga. Ang dami na, hukbong sandatahan. Gumising na kayo, announce si Pangulong Duterte ngayon, ang plano nila, aarestuhin nila sa aeroplano, pagbaba pa lang sa aeroplano o sa airport pa lang. Sa airplane pa lang, tandaan niyo, bukas alas 6, I think, bukas alas 6 ng hapon, dyan sa Pilipinas, darating ang Pangulong Duterte. Nakatanggap tayo ng information, pinayagan naman ako ng ating informante na ipapakita ko sa inyo. Alright, ito. Mula sa PNP Criminal Investigation and Detection Group, Region Field Unit 9. Alright? So ngayon mga palangga, meron silang inirelease, ito nakarating sa ating informasyon, meron silang inirelease na alias warrant of arrest against kay Vic Danao. Okay? Si Danao. Okay? Si Vicente Danao Junior at 80 others. Here we go. Pakita natin. Kita mo yan? March 6. Alright. March 6. Okay. Philippine National Police. Okay. Basahin ko pakita ko lang para makita nyo na legit yung pinagnangawa dito ni Maharlika. Papaliwanag ko sa inyo kung ano to. Kung ano ang motibo nila. Ang sabi dito, reference memorandum from CIDG dated March 5, 2025 with above subject and CMC 22701 with subject revised target output policy. This pertains to the forwarded alias warrants of arrest against Vicente Danao and 80 others issued by various courts. Okay? Ang tanong, sabi ito, in this connection, you are directed to implement the said warrant of arrest and submit a report to the issuing court whenever an arrest made. Further, be reminded to strictly adhere to the rules and regulations pertaining to this matter. Pinirmahan ni Arjun Luwig. Ang tanong, mga kababayan, ito, in-inform ko lang sa inyo ang mga impormasyon na galing sa ating mga puting ahas. Ang sabi dito sa akin, ma'am, ayan, good evening, ito po yung info. Sabi niya, may warrant po si PRRD. Okay? Na kapag paglapag sa airport ay dadamputin siya. At di ba hindi naman nakalagay ang pangalan niya dito? Danao and 80 others. Di ba? Isa din ako sa nag-expose ng mga bakla. 80 others mga palangga. So ang nabigay sa ating informasyon, kasama allegedly si Pangulong Duterte sa 80 others. Very reliable source ito. Ngayon, I don't know kung alam na ni Pangulong Duterte ito kasi mainit-init ito mga palangga. Kaya nga nagising ako na maaga. Tapos nagbasa-basa ako ng bonggang-bongga. Although nakatulog naman tayo. Sinikreto pala nila. Ngayon, mga kababayan, itong ano na to, itong warrant of arrest na to. Alright, tignan natin.
Itong warrant of arrest na to, ito daw ang gagamitin nila para what? Arestuhin ng Pangulong Duterte. Kaya nga, posible ba ito? Tignan natin, baka meron silang nakaipit na papel na fabricated. Okay? Kasi ito yung trump up, ano to what do you call it? Warrant of arrest. Ito ay mga gawa, mga ano nila, mga gawa-gawa nilang mga kaso laban dito sa kay Pangulong Duterte kasi mga kababayan ay gusto talaga nilang matagal na nilang gustong arestuhin ang not arestuhin. Matagal na nila gustong burahin ang mga Duterte sa mapa ng Pilipinas, sa political spectrum o political arena, mga palangga. Kasi ito ay mga trump-up charges na tinatawag, right? Mega warp. Ito ay mga gawa-gawa. Magaling si Lisa Tanas dito. Ulitin ko, sa kakilala pa lang sa akin, ako ay ginawan ng mga fabricated crimes, katulad ni Distressed Mother, katulad ni Harry Roque, katulad ko, di ba? Hindi ka natin alam, baka pinailan si Pangulong Duterte ng mga case na ibang address. Kasi ginawa ni Lisa Tanas yan. Oy, who's that? Former DICT Secretary Ivan Uy, di ba? Balita ko na yan, di ba? Napag-utusan ka noon ni Bangag, ay ni Lisa Tanas, na gumawa ng address ko. Ang syunga-syunga mo, di ba? May ginamit kayong firm. Remember that firm? Kumuha kayo sa Pasig. So ito ngayon, ito mga nangyayari ngayon, lahat ito ay gawa ni Lisa. Pero huwag kayong mag-alala. Kasi sa mga nangyayari ngayon, mukhang tayo ay napapaboran ng tadhana o napapaboran tayo ng Diyos if you are a believer. Di ba? Sa mga pangyayari ito, lalo na sa pagkamatay. Alam nyo, napaboran naman tayo ng Diyos. The problem, ayaw niyong kumilos. Lahat nga, binibigay na sa atin ng Diyos. Lahat ng expose. Gumagamit ng tao para, para malaman nyo kung ano nangyayari. Si Marlica, gusto nyo, gurgurin na lang, gurgur muna ako bago kayo kumilos o magurgur ang Pangulong Duterte? Ng isang taong ito. So ngayon, ano ang gagawin ng taong bayan kapag dinampot nila si Pangulong Duterte bukas alas 6 ng hapon diyan sa airport? Ang question, gusto ko lang linawin, wala pong ICC warrant of arrest kay Pangulong Duterte. Wala. Pero yung information na nakarating sa atin, wala. Kasi kung titignan nyo sa website ng ICC, delayed na, sinikreto nila. Tingnan nyo dyan, nabasa ko yan sa ICC. Yung warrant of arrest, secret. Mga traidor. Kaya global, magkilos na kayo bago pa may mangyari kay Pangulong Duterte. Buisit na naman ako, naalala ko na naman. Nakakulong yung Pangulo doon. Sige, Marlica, go. Ay, local warrant of arrest. Meaning, Pilipinas, gobyerno ng Pilipinas, ang nag-issue ng warrant of arrest doon kay Danao and 80 others. So yan, ano ang gagawin ngayon ng mga hukbong kapulisan, hukbong sandatahan na may paninindigan na ginawa o gagawin pa lang ng dati nyong boss or commander-in-chief na binigyan kayo ng dignidad. Pinataas ang mga sweldo, nagkaroon kayo from butas-butas na boots, binigyan kayo ng kalinga ng Pangulong Duterte. Paano ninyo ngayon, at yung mga kababayan, paano nyo ngayon tanggapin o approach itong mga trump-up charges, mga fabricated charges o crime, kung anong pinagagawa ditong gobyerno ni Lisa Tanas, where in fact, kung ito ay mapatunayan, ang pagkategi dahil sa pulburon ng kasama nila, malinaw pa sa sikat ng araw kung sino talaga ang dapat na gurgurin o ikulong, gurgurin sa kanilang pwesto. Yes, magaling na yan. Pero natutuwa ako, excited ako sobra na makakuha tayo ng papel, okay? Ng report Gurgurin na yan. Coroner's Office. Tagal nyo Kasi hindi ito mapagtatakpan ni Lisa Tanas. Ba, hindi niya pwedeng bayaran ang Beverly Hills Police. Kasi malaking issue ito. Hindi lang kapag nag-attempt ka, Lisa Tanas, na bayaran, lalo na ngayon Trump administration, noon baka pwede nyo pang magawa ng former former administration kasi di ba kayo dapat mag-grant kayo, pero ngayon di ba hindi ka nga pinapansin, pumunta ka sa event ni Lara Trump, wala ka naman picture with Lara Trump, mukhang hindi ka naman kinausap. Kahit anong gapang mo, Lisa, kay Trump, makausap mo man yan later on,
alam na naman ni Trump na ikaw ay, at ang asawa mong bangag, Addictus Benedictus. Kasi nga, alam niya na, sinulatan na namin. So kung mag-beat up man niya mga yan, chika-chika, bum-bum na lang yan, out of, bilateral chuchu. Pero, kabisado ang 100%, sure ko sa inyo, alam niyo yun, ng gobyerno ni Trump, na si Marcos Jr. ay Addictus Benedictus. Bilateral chuchu. Isinundan natin yung yung forensic authentication. Tapos ngayon, idadagdag ko to. Inaantay ko lang yung coroner's report para i-forward ko na naman. Nakita niyo. Ipo-forward na naman natin na kasama ng First Lady Satanas. Now, forward natin sa sa kinaukulan. Grabe tong laban natin. I hope you have to move now. Isigaw nyo na, ibalik nyo na naman yung hair follicle test. Pero kahit na manawagan tayo, dapat talaga bit-bitin yan si Bangag papuntang impyerno. Dapat yan ang ginagawa nyo. Bit-bitin nyo papuntang impyerno tsaka si Lisa para tapos na ang problema ng Pilipinas sa mga bangag. Sa Beverly Hotel at na-overdose kasama. Galit si Trump sa Polboronic, pinagde-deport na nga yung mga dito, di ba? Yung mga kartel. Yan. Sabi ko sa inyo, sabi nga, ang gaba, dili gyud magsaba. Ang karma, whether good or bad karma, kapag gumawa ka ng kabutihan, good karma ka. Pag gumawa ka ng kaibil-ibilan, kaitim-itiman, katulad ni Lisa, kidnapping, smuggling, kaya tingnan mo. Namon ko nga yan, asan ang kaso mo? Asuhan mo ako, Lisa, para magbanggaan tayo sa korte, putangay na ka. Sa kidnapping case mo, para naman magsama kami ni distressed mother kung paano ka namin durugin. Yeah, pinakita ko nga, yan. I hope nakita yan ng abogado mo na si Vasquez. Diba, nakita nyo, viral sa Jacan, tinag ko pang bonggang-bongga. Gusto ko lang ipakilala kay Camille Vasquez kung sino-sino yung mga nare-represent niya. Do you think natatakot ako sa buhay ko? No? Ba't nag-iingat ako? Bakit ang tapang hindi ko bibigyan ng kasiyahan si Satanas na magurgur lang niya ako somewhere. Tapos alam ko ang kanyang yung kanyang activities. O ini-invite ako, Palangga, ganito, ganyan. Sabi ko, Julul, Palangga, bahala ka na dyan. May mga galamay ako dyan. Sabi ko, kunan mo yung pagmumukha ni Satanas na tinusukan ng polvoron. Masunurin yung mga Palangga. Okay, may mga picture tayo. Akala mo, lahat nagpapapicture sa'yo, gusto ka, ulul. Actually, may nagtanong sa akin Ang sabi sa akin, nung, hindi nagtanong, nagsuggest. Ang sabi sa akin, Palangga, hindi ka ba magrarally? Nandito. Ano pa sinabi ni Marlica? Hoy, ako lang. Nubuan. Hindi yan magtatago, taliwas sinasabi ng mga alright. I think, ano na lang yun. Patigilin natin si Marlica. Ngayon, buha nga na lang. Ayun lang naman yun. I think, pinakita ko na sa inyo, ayan, orange yung mukha natin. Pinakita ko po sa inyo, yung mga expose natin, uulitin ko lang, hindi tayo nagpapaunahan dito kung sino nag-expose. Huwag nyong, don't get me wrong. Ako nga gusto ko, pag may in-expose ako, buong mundo malaman ko ano yung ginagawa ng mga bangag. The problem lang, ulitin natin, dahil sa inggit, ay dinidiscredit tayo ng mga double agent ng mga Team Alpotera, Team Bugaw, which is, magtataka ka, sino ba nilalaban nila? And recently, may nag-send sa akin, yung Team Alpotera, pinanawagan nilang i-unfollow ako. Di manawagan kayo. Alam mo, it's like saying na patayin si Maharlika. Ganyan ba ang Pangulong Duterte? Ang Pangulong Duterte, nung inano siya ng mga NPA, kinukutsa siya, inimbita niya mga NPA sa Malacanang. Inappoint pa niya. Pero ito, yung sinasabing Team Alpoterang mga dugyot na mga kumita sa libro ng panggagancho at ng pang-susolicit, na nanawagan, na i-unfollow ako, hindi ko naman kayo pipigilan. Pero ano bang ibig sabihin yan? Cancel culture. Yan ay pangbangag, pang-NPA, pang-rebelde. That's not Duterte way. Ang Duterte way, hinahayaan ka magsalita. Bakit sila nanawagan na i-unfollow ako? Kasi binuking ko kahapon ang mga Alpotera, yung Alpoterang pokpokera, na dahilan ng downfall ni Pangulong Duterte. Kaya, in other meaning of that, unfollow panawagan, it's like gurgurin si Maharlika. If they have power, di ba sinabihan din si Edwin Amora,
sisiguraduhin na hindi makauwi sa Pilipinas. Nakita niyo itong mga taong to, that's very Satanas. Bakit ang lakas sila magsalita? May power ba sila? It's like saying, patayin si Maharlika, patayin si Edwin Zamora. Diba? Ganon ang kanilang gurgurin. Yan ang panawagan. And that's not Duterte way. Ang Duterte way, they allowed you guys to speak up. Ang Duterte way, kahit alam nilang alpot nang nakaharap sa kanila, civil pa rin sila. Do you think hindi alam ni Baste, hindi alam ni Pulong, hindi alam ni Sara Duterte na si Alpotera ay inalpot ng tatay nila? Ang dahilan ng pagbagsak, kung bakit nalaman ng kampo ni Anyo, ni Bangag, ang mga galaw ni Pangulong Duterte. Ayan, expose ito. Yung Maharlika kanina, dakdak ng dakdak. 2 expose at 1 day.